At syempre, di mawawala ang ating food for the soul and food for the spirit today. Very short lang naman po yung gusto nating iparating ngayon dahil magpapasko. At syempre, yung gusto rin ho natin, sana lagi Pasko. Bakit? Kasi, di ba, hindi lang kasi tuwing Pasko papakita ng pagmamahal, nagbibigay ng pagmamahal sa atin pong kababayan. Diba? Ang sinasabi po is, my command is this, sabi ho ni Jesus sa John chapter 15 verse 12 to 13, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Ganda. Very simple, ano? Bakit ho love? Kasi ho, sumasalamin po yan sa Panginoong Diyos eh. When we love others, kung magmamahal po tayo ng kapwa ho natin, kapwa-tao po natin, we demonstrate what the love of God looks like. Diba? Amen? Tsaka, ang salitang pagmamahal, mga kaibigan, hindi lang ho yung nararamdaman natin sa tinitibok ng ating puso or somebody na gusto po natin na makasama for the rest of our lives. But, ano po yan eh. Pag may love, nandyan lahat. Kompletos ricados. Diba? Nandyan po yung pagiging generous. Nandyan po yung pagiging Kristiyano. Diba? With love, nakakagawa tayo ng mabuti. Di po ba? At para lalo pa nating maintindihan po ang meaning ng love, sabi nga po nila, hindi lang ho yung mga quotes sa tawag dito, sa social media o sa libro. Pero mas maganda ho basahin po natin sa Biblia. Marami hong verses sa Bible na nagtuturo po sa atin about love. Maraming mga practical ways, 'di ba? Na itinuturo po diyan how to love one another. Okay? So sana po hindi lang yung kasiyahan, yung saya, tuwa dahil Pasko. I hope and I pray that this coming Christmas Day, diba? Although sabi nila, hindi raw yan yung tunay na kapanganakan ni Kristo, ganun pa man nakasanayan na natin yan. At least we have a day to celebrate with Christ, our Savior, at sumisimbolo, diba? At lalong gumagaan yung ating kalooban. Di po ba? And sana tularan natin ang mga bata dahil ang mga bata ay punong-puno ho ng pag-ibig eh. Diba? Sila po'y inosente. Hindi nila alam ang salitang hatred o hate. Diba? Siguro, merong natututunan sila na about salitang hate, napapanood nila. Pero ang pag-uugali ho kasi ng bata ay magtampo man sa'yo yan, magalit man sa'yo, maya-maya ka, ayos na naman, di ba? Ganun po yung mga bata. Sana nga po, ugaliin natin ang ugali po ng isang bata. Dahil yan naman po ang sinabi ni Jesus before, na kung gusto mo makapasok sa karahan ng Diyos, dapat tularan mo ang isang bata. Di ba? Ano ba mangyayari if we're going to set aside yung mga petty differences po natin sa bawat isa? Di ba? Forgiving one another. Ano po mangyayari? Set aside those things that don't matter but divide us. Napakarami ho niyan Di ba? Maraming dahilan bakit na nagwawatak-watak tayo. Nadi-divide tayo. Di ba? Number one, because of ego. Di ba? Pride. Because of greed.
Those are the things na nakakapagpa-divide po sa atin. Yung galit. Di po ba? Pero sabi ho nila, forgiving one another is one of the love one another ways God matures and completes all of us. Diba? Sa ating pagpapatawad, pagmamahal sa kapwa, ito po yung mga turo, ito po yung mga gusto ng Panginoon Diyos na gawin po natin sa kapwa po natin. At pag ginagawa po natin yan, nakikita po natin ang Diyos sa atin at sa kapwa po natin. Okay, so don't forget ito po yung mga pwede niyong basahin na Bible verses about love na nagpapakita po ng pagmamahal. Romans chapter 12 verse 10, be devoted and give preference to one another. Romans 14:19, build up one another. Romans 15:7, accept one another. 1 Corinthians chapter 12 verse 25, care for one another. Galatians chapter 5 verse 13, it says here, serve one another. Galatians 6 chapter 6 verse 2, bear one another's burden. And Ephesians chapter 4 verse 3, it's be kind, tender-hearted, and forgiving with one another. And Philippians chapter 2 verse 3, regard others as more important. And next we have Colossians chapter 3 verse 13, bear with and forgive complaints against others. And 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 to 14, and it says, encourage and esteem one another. Diba? Kung may nagmamahal ba sa atin, di ba kayo natutuwa? Kung may mga taong gumagawa ho niyan, yung pagmamahal, sa atin, minamahal po tayo. Hindi ho ba tayo natutuwa? Na may mga taong nagpapakita ho ng pagmamahal sa atin, pagkikare sa atin. Kasi once you love, you care. Di po ba? Once you love, pag nagmamahal ka, lahat ng kabutihan lumalabas sa iyo. At ang kinalalabasan, positive. At nagiging, po siya, contagious. Di ba? Pag nagiging mabuting tao tayo, at nakikita ho ng ibang tao, nagiging inspirasyon tayo ng iba, meaning to say, nagiging contagious siya. Alright, so before our break, before our Christmas break, yun po yung gusto namin iparating sa inyo na sana, let us all spread love sa bawat isa sa atin, no? Mamayani po sana yung pagmamahal na turo ng Panginoong Diyos sa ating lahat at hindi po hatred. Okay? Sige.